Ginawa ko ito hindi para sa aking sariling dangal o karangalan. Ginawa ko ito para gisingin ng aking mga kababayan upang maipahayag ang sakit ng isang bayang inapi, niyukuran at napak-apakan sa sariling lupa. Isinulat ko ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo hindi upang magasik ng galit, kundi upang buksan ang mata ng mga bulag sa ating realidad. Realidad na pinilit tayong yumuko. Realidad na tanggalan tayo ng karapatan, ng dangal at ng pangalan. Naglakbay ako, nag-aral at sinikap na makuha ng kaalaman upang maibalik sa atin ng kalayaan. Itinatag ko ang La Liga Filipina, isang samahan ng mga kapwa Pilipino para sa pagkakaisa sa karapatan at sa pagkalahatang kapayapaan. Hindi ko hinangad ang revolusyon, kundi ang kapayapaan sa ating bayan. Ngunit, kung ang pag-ibig na inalay ko sa aking mahal na bayan ay kasakiman sa mata ng iba, tinatanggap ko ang aking parusa. Siya ay pinapatawa ng bitay na isasagawa kinabukasan, ika-30 ng Disyembre. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng hukumang Royal Audienza, ang nasasakdal si Jose Rizal ay hinatulang nagkasala ng rebelyon, sedisyon at iligal na pag-anib. Siya ay pinapatawa ng bitay. Magandang umaga rin. Narinig ko ang ato. Tatanong ko tapos mga kapatid. Wala tayong magagawa. Yan ang kanilang naipaman. Nais mo pasalamat sa inyong tulong sa aking paglilitis. Nais ko rin humingi ng tawad dahil sa mga pagkakas. Ginawa mo ang lahat, Teniente. At dahil doon, muchas gracias. Jose, anak ko, napapalapit na ang iyong pagpanaw. Mayroon ka pa bang pinagsisihan sa iyong puso? Arrepentimento, Padre. Pagsisisi ko ikaw rin ng katarungan sa aking bayan. Di sa aking pananampalataya, pagsisisi, Padre. Ngunit ang iyong galit, ang iyong pagkamuhi sa simbahan, dihalo en pos haho. Iwanan mo na yan, anak. Magpakasal ka na kay Josephine. Ayon sa batas ng simbahan, mapayapa ang iyong kaluluwa. Pagpapakasal, sa ganitong kalagayan, hindi ko kailangan ng pagpapatawad ng simbahan, Padre. Ang kailangan ko ay ang kalayaan ng ating bayan. Marahil ay Huwag mo nang baguhin ang aking paniniwala. Alam mo ang aking ginagawa. Ang aking mga isinulat. Hindi ko ikinakahiya ang aking paniniwala. Sir Rizal, anak, nariyan kami upang magtanong kung Maaari mong bawi ang iyong mga sinulat laban sa simbahan para naman sa ikabubuti ng iyong kaluluwa. Padre, alam ko ang inyong hangarin. Naniniwala pa rin ako sa banal na kasulatan. Ngunit, ang pagbawi sa aking mga pananaw ay isang mapagkunwari. Jose, isipin mo ang iyong kaligtasan, ang iyong kaluluwa. Kung sasang-ayon ako sa lahat ng inyong sinasabi at pipirma ako sa lahat ng inyong ipapapirma nang dahil lamang sa pagpapasaya sa inyo nang hindi naniniwala o nadarama, magiging isa akong mapagkunwari. Ang iyong mga salita, Jose, nagdudulot ng kaguluhan. Katotohanan, kahit gaano ito kasakit, ay hindi kailangang itago. Ang aking mga sinulat ay bunga ng aking konsensya, ng aking pagmamasid sa mga kalupitan, kawalan ng katarungan. Sana'y mapag-isipan mo pa ito, Jose. Ang aking desisyon ay matatag, Padre. Ang aking konsensya ay malinis.
mahal kong kapatid. Kapag natanggap mo itong liham, marahil ay patay na ako. Bukas alas 7 ng umaga ay papaslangin ako, ngunit ako ay inosente sa krimen ng rebelyon. Mamamatay akong malinis ang konsensya. Paalam, aking pinakamatalik kaibigan. Huwag ka sanang mag-isip ng masama para lang iganti ako. Si anak ko. Mira, awal ko yan. Ina, tawarin ninyo ako. Dad, mayroong laman ito. Nandito lahat ang aking pamamaalam. Mahal ko, narito ka na. Kasi, ang sakit. Alam ko aking mahal. Huwag ka mag-alala. Malaki ko na masama ang Panginoon. Pero paano ako? Hindi ko kaya na mawala ka. Huwag lumatakot si Sibylle. Ikaw ay malakas at ikaw ay magiging maayos. Hindi kasi, hindi ako magiging maayos. Ang pag-ibig ay hindi nagdadamo. Magiging magkakasama tayo sa langit pagdating ng Panginoon. Gusto ko pa kasanang magkasama dito sa lupa. Gusto ko pa sana makabutan ng isang pamilya. Mabuhay ka para sa akin. Mabuhay ka para sa ating pangarap. At tatandaan mo, mahal na mahal. Pero kasi hindi ako mabubuhay na wala ka. Nais kong ipaalam sa iyo na naipatawad ko na ang aking mga kaaway. Kasama na ang hukbong militar na humatol at nagpataw ng parusang kamatayan. Ngayong mamamatay na ako, sa iyo ko inaalay ang aking mga huling linya para sabihin sa iyo kung gaano ako kalungkot na iwan kang mag-isa sa buhay. Kasama pa ang pasanin ng ating pamilya at ang ating tumatandang mga magulang. Sana'y mahalin ninyo sila ng lubos. Paalam at patawad, mahal kong kapatid. Patawad. Kasi, narito ang isang sulat na ginawa ni Arsobispo Nuzalita. Isang pagtatanggi sa iyong nakaraang paniniwala. Mahaba ito, Padre. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan kong tanggihan ang aking pinaniniwalaan. Jose, ito ang paraan upang mailigtas ka, upang mapatawad ka ng Diyos. Hindi ko maintindihan, Padre. Hindi ko kayang tanggihan ang aking paniniwala. Hindi ko kaya magsinungaling sa aking sarili. Jose, ito ang mas maikling sulat na ginawa ko para sa iyo. Jose, isipin mo ang iyong pamilya, ang iyong mga mahal sa buhay, ang iyong pangarap para sa ating bayan. Padre, ang aking pangarap ay para sa isang bansang malaya. Padre, hindi ko alam kung anong aking gagawin. Ang aking puso'y nagsasabing hindi ko kayang magsinungaling. Padre, kung gagawin ko ito, hindi ba ako magiging isang mapagpunari? Hindi ba ako magiging isang traidor para sa aking paniniwala? Jose, ang pag-ibig sa Diyos ay higit sa lahat, at ang pagsisisi ay ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa Kanya. Hindi ko kayang tanggihan ang aking paniniwala para sa isang bansang alin. Paalam, aking mahal. Paalam, Rizal. Tanggapin mo itong aklat bilang huling alaala ko sa iyo.
Pardon me for the pain which I repay you. Goodbye, Father. Goodbye. To my very dear mother, Señora Doña Teodora Alonso, 6 o'clock in the morning, December 30, 1896. Jose Rizal. Noon, kayo na po ang bahala sa mabuting taong ito. Gayan sa kanya dahil isa siyang heretic. Kay ganda ng araw na ito, Padre. Ano pang umaga ang mas matiwasay at mapayapa. Sa mga araw na tulad ito, mamasyal kami ng aking pinakamamahal na si Isabel. Doktor, meron ka bang huling kahilingan? Meron sana akong hiling. Kung ako'y inyong papaslangin, sana ako'y nakaharap sa inyo. Hindi maaari yun, Doktor. Kung gayon, barilin niyo ako sa ulo. Comprende. Pakiusap, maaari mo ba akong paintulitang suriin ang pulso ni Rizal? Comprende. Normal ang kanyang pulso. Sige.